gabing ito mga kababayan 'no, ay bago pala ang lahat ayan, binabati ko ang, mga taga-subaybay natin ayan. Magandang gabi po at, pa-share po ng ating live ngayon dahil, naku napakaganda ng tatalakayin natin mga kababayan, exciting, 'di ba? Oo, nasa exciting part na kasi tayo ng, imbestigasyon 'no, ng, flood control issue, 'di ba? Siyempre hindi mawawala diyan yung mga ano, mga whistleblower, ha, yung mga ano, mga alagad ni Badjula. Siyempre tatalakayin natin 'yan, sino ba yang mga alagad ni Badjula na 'yan, 'di ba? Siyempre yung mga alagad ng mga magnanakaw, oo, 'di ba? Oo, kasi nabalitaan natin mga kababayan, naibalita na meron na ngang kumantang whistleblower. I'm sure alam nyo na yan mga kababayan, di ba? I'm sure. Ayan, shout out po mga kabenggador. Binabati natin ang lahat ng mga kabenggador natin na sumusuporta magmula noon hanggang ngayon, no? Oo. Boss, si Smaglas, Pikwasya. Bisita natin si Saldigo, Oo, hindi na po siya go. Kasi go na ng go eh. Oo, parang si Bongo, ganon. Di ba? So ayun mga kababayan, ang una natin tatalakayin of course, itong pagsuko po ni Sara Diskaya sa NBI. Oo, marami kasing katanungan ang ating mga kababayan hinggil dito sa pagsuko niya. Ano daw ba ang dahilan bakit napaaga? May mga question dyan na may banta ba sa kanyang buhay? Meron bang meron bang mga senador na nanliligaw, no? Para hindi ikanta ni Sara Diskaya, 'di ba? So yan ang mga pag-uusapan natin at bibigyan natin ng reaksyon mga kababayan. So hit like muna mga kababayan ko. Hit like nyo muna mga kabenggador, okay? Bago tayo magsimula, ayan, shoutout muna of course, ayan sa ating mga viewers. Ayan, syempre ang ating mga kabenggador, ayan. Sila Ballpoint Man, ayan, Boss Mike, at sila Boss Koy, ayan, Yolo, ayan, Utol Chris, at iba pa, maraming marami, di ba? So, kasi abutin tayo ng madaling araw pagka isa-isa. Alam niyo naman kung gaano kadami ang mga bumibengga ngayon. Di ba? Yung mga benggador, kahit saan yan, bebengga yan. Hindi bembang iba po yung bembang. Yung bengbang door, iba po yun. Taga Davao po yun. Nananaksak po yun pag nabibitin, ha? Kilala nyo naman siguro yung magwo-world tour. Di ba? Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, medyo malat kasi ikaw ba naman na dire-diretso ka magsalita di ba? Siyempre, ganun talaga pagka husky voice na tinatawag. Mas maganda yung mga ganyan, medyo husky yung natin, dating, di ba? So, but anyway, mga kababayan, eto, tutuhugin na natin ito bago patuhugin ng iba to. No? Ito nga po, itong sinabi dun sa balita kung bakit po sumuko ang mga Diskaya. Okay? Ito po yung kabuuan ng istorya dyan. Okay? Sa mga hindi pa nakapanood, at dito pwede kayong mag-comment, magbigay ng saloobin nyo. Okay? Pinapahintulutan po kayo ng Bengador. Huwag po kayo mahiya, bebenggahan lang natin ng Bagyato. Manalo si Sara sa 2028 sa Lotto. Anak ko po. Wag mo nang ipanalangin manalo sa sa Lotto. Kahit sa Lotto, wag na. Kahit sa sweepstake o wedding, wag na. At hayaan na lang nating mabulok yan kung mabubulok yan, di ba? So, eto nga mga kababayan, pakinggan natin. Nax! No? Parang visitor, no? Sabi ng kanyang tagapagsalita. Well, the good thing naman dito sa pagsuko ni Diskaya, parang pinapatunayan niya talaga
na willing niyang ikanta kung sino pang ikakanta. Tama ba? Oo, kasi ikaw bilang isang na ano, 'di ba, contractor o na may mga kasabwat na ano, senador at kung sino-sino pa, 'di ba? Na mga kongresista at mga matataas sa kapulungan, no? Talagang matatakot ka sa buhay mo. Aba, kahit ako mga kababayan, kung ako may hawak ng tinatawag ng mahiwagan susi, no? Para makulong yung mga tampalasang kutong lupa, no, sa Senado at sa Kongreso, aba gagawin ko 'yon. Aba hindi ako magdadalawang isip na ilaglagan yung mga 'yan. So dito mga kababayan, nakikita ko personal ano ko ito, personal opinion ko at nakikita ko, feeling ko, meron talaga, meron talagang at marami malamang sa malamang na nagbabanta sa buhay nito. Oo, for sure 'yan. Kayo kayo ba naniniwala kayo na walang nagbabanta sa buhay niyan? Napakakalaking tao ang mga dinawit niyan. Ah, 'di ba? Ang dami mga kilalang mga magnanakaw noon pa man, 'di ba? Kaya eto mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit talaga sumuko ito, para hindi na siya kaladkarin. Kasi hindi sila na mismo nagsabi, hindi pa naman na-order yung warrant, pero kusa ng sumuko. Kasi nga, 'di ba, mas maganda yung maimbestigahan ka ng maaga, 'di ba? Maikanta mo na kung sinong maikakanta mo kasama mo sa oblo, 'di ba? Kailangan 'yun tuloy. So, isa rin pala sa dahilan mga kababayan kung bakit itong Diskaya ay bigla na lamang pong ano, no, sumuko ay may posibilidad na gusto talaga nilang maging state witness. Sa tingin nyo ba sumisip-sip mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Ako feeling ko yung personal na ano niya, personal na ano sa kanila, pagsuko nila sa NBI, ay nakikitaan ko rin ng personal interest. Pegador, wala kang gawa.